Hello, good afternoon dito sa loob ng bansang Pilipinas at kung saan man kayo sulok ng mundo. Magandang araw at gabi sa inyong lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa 1987 Constitution or sinasabi natin Batas ng Pilipinas. Yung batas ba natin ngayon ay umiiral ba? At tulad halimbawa, yung dating Pangulong Duterte, nadala sa The Hague na according to Supreme Court, it's illegal. Pero may nagawa ba ang batas ng Pilipinas? Wala. So mula doon, hanggang ngayon, yun ang aking measurement. Na ang batas ngayon sa Pilipinas ay hindi umiiral. Yes, of course. If we will file a complaint, mayroon tayong mga references in accordance to laws. Problema lang, yung batas na yan ay para bang walang silbi. Walang silbi. Bakit? Ang dami na natin pinadala sa Supreme Court. Wala akong ma-recall na... Pero mayroon. Out of percentage sa file ng against Marcos administration. Against Marcos administration. Wala akong nakita na mayroong nagiging anong tawag nito? Dahilan o action sa mga reklamo natin. Tapos ngayon, tayong lahat ay umaasa pa rin sa salingang batas ng Pilipinas. So, mga kababayan ko, tayo ba ay maligaya na dito sa nangyayari sa ating bansa na hindi umiiral ang batas? Ang mga mga politician at mga supporters ng mga politician dito sa Duterte side, umaasa pa sila sa 2028 na si Inday Sara ang magiging Pangulo sa susunod 2028. Hindi ko sa dinidiscourage ko kayo, pero dapat lang pumasok sa isipan natin. Mula pa 2022, sino ang pinag-uusapan ng administration? Di ba Duterte? Dahil nakaprogram na sa kanila, after na maghiwalay sila na Inday Sara sa administration, nakaprogram na sila, o before, pagkaupo pa lang, nag-effect na yung plano nila. Nasisirain nila si Inday Sara para wala silang magiging kalaban because Inday Sara lang ang pwedeng pumalit kay Marcos. Wala nang iba. Noon yun Noon yun. Pero sa tumatakbo ng panahon, iba na ang nangyayari. Kaya nananawagan ako sa lahat ng Pilipino na umaasa kay Inday Sara. Kung hindi kayo kumilos, at least nag-warning ako sa inyo.
Dahil ang aking pinagbabasihan ngayon, yung ginawa nila kay former President, tinratado nila ang Pilipino, hindi lang si Duterte. Ang buong Pilipino na nagtitiwala kay Duterte. Ginago nila. May nagawa ba tayo? O may nagawa ba kayo? Wala. Ang daming mga supporter, diehard at nakinabang sa administrasyon ni Duterte. Mayroon bang nag-spearhead? Mayroon bang nakinabang? Mayroon bang nangingibabaw mag-spearhead sa grupo natin ngayon? Sa totoo lang, kung pinag-uusapan na tampurista, isa ako dapat doon magtampo. Bakit? Sinabi kasi ni Pangulong Duterte, walang kapatid, walang kaibigan, walang palakasan. So, umaasa ako doon sa pinail ko na pag-upo sa Malacanang, kasi ang pinili ko doon ay Malacanang Action Center. Para lahat ng mga gago sa gobyerno, pagtitigpasin ko. Dahil yan ang utos ng Pangulo eh. Kaya nga binulaot ko nga ang mga nasa Malacanang Action Center that time of Duterte. Sabi ko, mga inutil kayo. Sasagutin ba naman ninyo ako na, kasi sir, ayaw tumugon ang mga ahensya ng gobyerno? Gago pala kayo eh. Hindi naman kayo ang nagpapatupad yan, kundi ang Pangulo. Kaya sabi ko doon sa director ng Malacanang Action Center, panahon ni Duterte, kung hindi nyo kaya, lumayas kayo dyan at ako ang papalit sa inyo. I-inform nyo ang director ninyo. Alam ko, naka-record ang usapan natin. Kaya kung sinasabi nyong DDS ako, I started my advocacy 2022 during the pandemic. Ha? Tapos, sasabihin nyo, DDS kayo, wala ba kayong may isagot dyan sa mga Marcos na mga bulag bingi at pipi manid? Ang isasagot nyo, Duterte. Wala nang kapangyarihan ang Duterte. Bakit tinitira nyo pa ang Duterte? Walang kapangyarihan ang Duterte. Kayo ang may kapangyarihan. Nagawa nyo ngang ipakulong si Duterte na hindi ayon sa batas. Nagawa nyo lahat ng mga kagaguhan nyo. Tapos ngayon i-blame nyo si Duterte na walang kapangyarihan, walang power. Gago pala kayo eh. Pag pinupuna namin ang administration, isasagot nyo si Duterte mula kay Duterte, bakit hindi nyo kasuhan? Daldal kayo ng daldal, hindi naman nyo kinakasuhan. Ang administrasyon na ngayon, kaya nilang gumawa ng kasalanan na hindi mo ginawa. Bakit hindi nila ginagawa? Ang ginagawa lang nila, sinisiraan nila sa social media ang Duterte. It's because, takot silang babalikan sila dahil Inday Sara ang mananalo. Now, ngayon, dahil hindi na lumulusot ang impeachment, gagawa na naman sila, nag-iisip na naman sila ng ibang estratehiya, plunder cases, o ano mga kaso na hindi na pwedeng tumakbo si Inday Sara by 2028. Naintindihan nyo ba yun? Kaya, mga kaibigan, ang kaisipan natin, hindi 2028. Dapat ang inisip natin, puksain natin ang mga demonyo, mga terorista sa gobyerno. Yun ang dapat natin gawin. Puksain natin ang mga tao sa gobyerno na mga teroristang gobyerno. Yun ang pinakalayunin natin. Puksain ang lahat ng mga tiwali na sa gobyerno
mandurugas, magnanakaw, pinapakait sa pamilya. Kayo mga pamilya na mandurugas, may karma rin sa inyo. Ang tuwa-tuwa nyo, ang dami niyong pera, powerful ang ama ninyo o asawa ninyo, ano pa man, kapatid o ano. Mga gago kayo. In my lifetime, in my age 65 years old, 66 years old na ako ngayon. Dito ko lang naranasan sa administrasyon na ito na tarantado, bugok, demonyo ang utak. Ha? Kung po pwede nga lang, pagsasampalin ko na kayo eh. Kaya lang, inyo ang armed forces eh. Kontrolado nyo ang gobyerno. Mga walang iya kayo. Gago kayo. Mga ganit sa posisyon. Sana, Panginoon, humihiling ako, idadasal ko, Panginoon, ako po ay nanalangin at humingi po ng inyong tulong at basbas. Sana po, Panginoon, na lahat ng Pilipino ay magising sa nangyari sa ating administrasyon. Panginoon, tulungan mo po ang bayang Pilipinas na mailayo sa lahat ng katiwalian at kadimunyuhan ng nasa gobyerno ngayon. Panginoon, humihiling po ako na sana po ibigay nyo sa akin ang tamang direksyon na mabago namin ang sistemang politika sa aming bansang Pilipinas. Na sa aking palagay, kahit sino ang namumuno, Panginoon, kung ang sistema ng bansang Pilipinas ay nariyan pa, hindi kakayanin ng sinumang pangulo na matino ang kaisipan. Hindi niya kakayanin. Maliban lang po na kung may pangulo na magandang hangarin sa Pilipinas at natulungan siya ng buong sambayanang Pilipino, mababago natin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Hanggang doon na lang ako. Sana po magising ang sambayanang Pilipino at sana ang Panginoon ay napakinggan ang aking panalangin. Maraming salamat.